Simula kahapon, pinag-iisipan kong maigi kung totoo bang umiiral pa sila sa panahon natin ngayon. Matagal silang namuhay sa mundo mula noong kasagsagan ng lumang relihiyon. Ngunit dahil sa binigyang kanila ng babala, ay posibleng buhay pa sila. Wika ni Mang Rigor. Ganun nga ang ginagawa nila mula sa kaalaman natin. Kaya tatanungin kitang muli, sigurado ka ba sa lugar nila? Ayokong mag-aksaya ng oras para mamasyal lang sa kagubatang yon. Pinakita ni Haring Jericho ang barya. Ipagpaumanhin ninyo kamahalan, pero sa palagay ko po ay hindi ito maganda para sa inyo. Nag-aatubili si Mang Rigor na sabihin kay Haring Jericho ang iba pa niyang nalalaman tungkol sa mga disir. Dahil ang iilan sa mga narinig niya mula sa makalumang alamat ng Norse, ang disir ay isang babaeng multo o espirito na nauugnay sa paniniwala na maaaring maging mabait o masama sa mga mortal. Maaaring kumilos ang mga disir bilang mga espiritong proteksyon ng lumang relihiyon. Isa sa mga pinakamisteryo at nakakatakot na relihiyon ng mga nilalang sa mitolohiya. Imposibleng mapaghiwalay ang disir mula sa iba pang mga uring espiritual na nilalang na kinikilala ng mga sinaunang aliman bilang agresibo. Ganap na halimbawa rito ay ang matandang babaeng nagbabantay ng tabing na si Caruso, na tumutulong sa mga espirito na nakakulong sa espiritual na mundo. Sa isa pang lumang alamat, ang mga disir ay inilalarawan na kung minsan ay mahilig makipagdigma. Nakasuot ng mahaba at itim na roba. Kinatatakutan sila ng mga mangkukulam dahil sila lamang ang naatasan na humatol sa kanila. Kaya madalas sa ibang pagkakataon ay kinikilala silang hukom at nagpoprotekta. Ang mga disir ay madalas na inilalarawan bilang mga espirito na tagapangalaga ng isang partikular na tao, grupo o Diyos. Ang ganitong paglalarawan ay hindi kailanman naghahangad na sila'y makilala mula sa iba pang mga espirito na nagtuturo ng mga ritual, orasyon at itim na karunungan, lalo na ang mga espirito ng lupa. Ang mga espirito ng lupa nakilala sa Norse sa tawag na Landisir, na ayon sa lumang mitolohiya ay tumutukoy sa mga pangalan ng lugar na tinitirhan ng mga mangkukulam sa buong kapuluan ng Mersya. Gaya ng ipinahihiwatig sa kasulatan, kahit na ang layunin para sa mga ganitong uri ng nilalang ay kadalasang ginagamit ng mapang-abusong hari bilang mga sandata sa digmaan. Mang Rigor, mukha ba akong isang tao na pwede lang maliitin ng kung sino man? Banggit ni Haring Jericho. Sinasabi na ang disir ay gumagawa ng ritual gamit ang isang sinaunang bukal. Ayon sa alamat, ang bukal na ito ay pinapakain ng sagradong orasyon sa Kaerlan Rai. Ito'y ganap na makikita sa panahon ng tagsibol mula sa isang kakahuyan ng sanga-sangang puno sa itim na bundok. Kapag nakita mo ang bakawan sa gitna ng kagubatan na ito, ay indikasyon lamang na malapit ka nang makarating sa kuweba. Ngunit sa kuwebang ito ay lubhang mahiwaga at ganun din ito kadelikado. Mahabang paliwanag ni Mang Rigor kay Haring Jericho na seryosong nakatitig sa barya. Salamat. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Malumanay na wika ni Haring Jericho kay Javier at lumabas na ng bahay. Sinara naman ni Mang Rigor ang pinto at lumapit kaagad sa pamangkin niya na bahagyang nag-aalala. Mag-iingat ka, Javier. Hindi ko pa alam kung ano ang mga makakaharap mo. Ngunit ang mga nilalang na yon ay lubhang malalakas kaysa sa mga saserdote. Ang kuweba ang pinakasentro ng kanilang kapangyarihan. Paalala pa ni Mang Rigor kay Javier at binalaan itong mag-ingat kung maiisip niyang labanan ng mga disir. Dapat niyang iwasan ang mga ito sa halip na harapin sila sa teritoryo. Makalipas ang 1 oras, habang naghahanda ang mga kabalyero sa main square, ay hiniling ni Elias kay Haring Jericho na sumama ulit sa kanila.
Ngunit sinabi sa kanya ng hari na ang kanilang misyon ay hindi para sa baguhan. Kamahalan, pakiusap. Gusto ko pong sumama sa inyo. Gagawin ko po ang lahat para kayo'y protektahan. Pangungulit pa ni Elias kay Haring Jericho. Pero lubhang delikado ito para sa iyo, Elias. Hindi ka pa ganoong kahasa sa mga ganitong lakad. Tanggi ng hari. Pwes, buong kababaang loob akong nakikiusap sa inyo na isama ako sa misyon ninyo. Pagsusumamo ni Elias. Gaya ng sinabi ko, hindi ito para sa mga baguhan, Elias. Masyado ka pang bata para dito. At isa pa, hindi mga normal na taong haharapin namin doon. Paliwanag ni Haring Jericho para kumbinsihin si Elias na manatili na lamang sa kastilyo at sanayin pa ang kanyang sarili. Hindi ba kita napagsisilbihan ng mabuti? Saad ni Elias sa pag-aakalang wala na siyang pakinabang pagkatapos ng kanyang mga nagawa sa pinakauna niyang misyon. Nagawa mo ng tamang dapat gawin, Elias. At dahil dyan, kami lubos na hanga sa'yo at ipinagmamalaki ka naming lahat. Papuri pa ni Haring Jericho kay Elias. Kung ganon, gagawin ko ulit. Pakiusap ng batang druid. Ito ay hindi lamang isang mangkukulam ang haharapin namin sa pagkakataong ito, Elias. Ang aming misyon ay mapanganib sa paraang hindi namin marahil maiisip kung ano ang kahahantungan namin doon. Mahabang pahayag ni Haring Jericho, subalit nagpumilit pa rin si Elias sa pagsusumikap na hangaan siyang muli ng hari dahil sa kanyang mga gawain at mabubuting intensyon. Kung ganon, kakailanganin mo ng mabubuting lalaki sa iyong tabi. Hayaan mo akong maglingkod. Hayaan mo akong gawin ang aking tungkulin. Sabay lumuhod si Elias. Dahil dito, nakumbinsi ito ni Elias na payagan siyang sumama. Javier, tiyakin mo, nasa kanya ang lahat ng kailangan niya sa paglalakbay. Makapangyarihang utos ni Haring Jericho kay Javier, kaya agad napatayo sa tuwa si Elias at sinundan si Javier papunta sa armory upang kunin ang mga gamit na kakailanganin niya para makadagdag proteksyon sa kanyang sarili. Dali-dali silang nagtungo sa silid armasan at kinuha ang mga sandata at balute. Muling pinangunahan ni Haring Jericho ang paglalakbay patungo sa Black Mountains, kung saan gayon din ang bilang ng dinala niyang tauhan noong magpunta sila sa Brechfa. Halos umabot ng 7 oras bago nila marating ang lambak ng Black Mountains kung saan tanaw nila sa ibaba ang masukal na kagubatan ng Caerlein. Hindi nagtagal ay nakababa sila sa bundok at mula sa paanan nito, itinali nila ang kanilang mga kabayo upang hindi sila mahirapan sa pagtawid sa bakawan kung saan salasalabid ang mga ugat at sanga nito. Medyo makipot ang daanan nito kaya pinipilit na lang nilang makalusot sa mas maluwang na daanan. Sa ilang minutong paglalakad ay nalagpasan din nila ang masikip na bakawan, ngunit dismayado ang grupo nang mapansin ng isang daan mula sa kakahuyan na mas maluwag at pwedeng daanan ng kabayo. Naghihirap patuloy sila sa pagsisiksikan, gayong may daanan palang pwedeng lakaran na malapit lang din sa paanan ng bundok. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa pagtahak sa masukal na kakahuyan at hindi nagtagal ay nahanap din nila ang kuweba kung saan naninirahan ng mga disir. Nasa ilalim lang ito ng mga puno na natatabunan ng makakapal na mga bato at damo sa paligid. Bago sila makapasok ay gustong balaan ni Javier si Haring Jericho na ito ay isang sagradong lugar at ang mga kabalyero'y hindi dapat pumasok sa yungib na armado ng matatalas na armas dahil maaari itong pagmula ng galit ng mga disir. Manatiling malapit sa isa't isa. Alam niyo na ang inyong mga posisyon. Wika pa ni Haring Jericho sa lahat habang papasok sila sa kuweba. Naging alerto ang mga kabalyero sa buong paligid habang dahan-dahan silang lumalapit sa mahiwagang kuweba kung saan nagawa pang kilabutan si Javier habang tinitignan nito buhat sa di kalayuan. Kamahalan, bulong pa ni Javier kay Haring Jericho. Ano yun, Javier?
Natatakot ka na naman ba? Gusto mo bang ikaw na lang maunang pumasok? Saad ng batang hari na nagawa pang takutin si Javier, gayong seryosong seryoso itong nakatitig sa madilim na bukana ng yungib. Ang lugar na ito'y sagrado. Kailangan nating mag-ingat sa ating mga hakbang, kundi napahinto si Javier. Isa lamang itong pangkaraniwang kuweba, Javier, kaya wala kang dapat ikatakot. Sambit ni Haring Jericho. Higit pa riyan ang nararamdaman ko. Saad ni Javier. Para sa akin, ang isang kuweba ay pareho sa iba. Puno ng paniki, ahas at mga kakaibang bagay. Litanya ng hari. Hindi tayo maaaring pumasok bilang armado sa isang sagradong lugar. Babala ni Javier, ngunit binaliwala ito ng hari at sinabing kumalma si Javier sapagkat wala namang mangyayaring masama sa kanila dahil sa protektado sila ng kanilang makakapal na mga baluti. Gusto mong pumasok tayo dyan ng walang armas? Sa lahat ng mga nakakatawang sinabi mo, dito talaga ako natatawa sa'yo. Para kang timang dyan. Umayos ka nga. Daig mo pa ang bata. Saway ni Haring Jericho. Sa halip na makipagtalo pa, ay tumahimik na lang si Javier sapagkat wala rin namang mangyayari kung babalaan pa niya si Haring Jericho dahil hindi rin naman ito nakikinig sa kanya. Pagpasok nila sa kuweba, nabungaran nila ang kakaibang mga batotoy na gawa sa buto ng kwago at iba't ibang uri ng maliliit na mga sanga ng punong kahoy na nakasabit sa dingding ng kuweba. Sinabihan lang ni Haring Jericho ang grupo na baliwalain ang mga nakikitang bagay sa paligid, kung saan nagawa pang pigtasin ni Ramon ang mga ito at tapak-tapakan sa lupa. Sa pagpapatuloy sa pagtahak sa masikip na lagusan ay hindi nagtagal, narating din nila ang bukal kung saan makikitang hinihintay sila ng mga disir sa ibabaw nito. Pinahinto ni Haring Jericho ang grupo niya upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga disir. Ako si Jericho Mondragon, ang hari ng Terraveda. Mabilis kong nalaman ang kahulugan nito mula sa mahusay kong tagapayo. Sabay hinagis ni Haring Jericho ang barya sa paanan ng mga disir na walang imik na nakatingin sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Suot nila ang kanilang mahahabang roba na tinatakpan ng kanilang muka. Ang lugar na ito ay nasa kaharian pa rin ng Terraveda. Napapailalim sa mga batas nito at sa mga utos nito. Ang bawat tao, gaano mang kababa, gaano mang karangal, ay may karapatang hatulan lamang ng kanyang kapantay. Ngunit hinuhusgahan ninyo ako nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Magsalita kayo at ipaliwanag ang inyong mga sarili. Dagdag pa ni Haring Jericho. Hindi kami nang huhusga. Sambit ng unang disir na nakatayo sa gitna na pinapagitnaan ng pangalawa at pangatlong disir. Halos sila ay matatanda na. Pale ang balat at mapuputi ang mga buhok. Bukod rito, napakaitim ng kanilang mga labi at matalim silang nakatitig sa hari. Hindi namin kinokondena. Dugtong ng pangalawa. Kami lamang ang tagahatid ng isa sa mga namumuno sa ating lahat. Dagdag naman ang pangatlo, kung saan pinaghati-hatian nila ang isang pangungusap para mas maipahayag ang nais nilang iparating kay Haring Jericho. Sino ang nakakakita ng lahat? Saad ng unang disir. Sino ang nakakaalam ng lahat? Hirit ng pangalawa. Sino ang nakakagawa ng lahat? Dugtong ng pangatlo. Ang tatlong mga Diyosa, sabay-sabay nilang sambit na animo ay nagtatang twist lang ang mga ito. At ikaw, Jericho Mondragon, na galit sa kanya, ay walang ibang ginawa kundi hayaang mamunga ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Wika ng unang disir. Paano nangyari yon? Hindi ba ako naging marangal na hari? Hindi ko ba nagawa ang Terraveda na isang malinis at makatarungang kaharian? Tanong ni Haring Jericho. Napakarami ka ngang nagawa sa kaharian, sagot ng unang disir.
Subalit tinanggihan mo ang lumang relihiyon. Dagdag ng pangalawa. At tinanggalang pananampalataya nito. Segunda naman ang pangatlo. Pinag-uusig ang mga tagasunod nito. Mabilis na dugtong ng unang desir. Kahit hanggang sa pagpatay. Pagtatapos naman ang pangalawa. Kalaban ko ang salamangka. Isang pamahiin para sa akin ang mga yan. Yun lang. Tugon ni Haring Jericho. Yakapin ang mga pamamaraan ng lumang relihiyon, Jericho. O ipagsasapalaran ng galit ng Diyosa na ibinaba sa iyo at sa iyong mahal na kaharian. Saad ng pangatlo. Ang pagkawasak ng lahat ng bagay na pinahahalagahan mo kasama na ang mahal mo sa buhay. Tugtong ng una. At ang katapusan ng iyong paghahari sa Traveda at sa lahat ng iyong nasyon. Dagdag naman ang pangalawa. Ang pagbagsak mismo ng Theravada. Pagtatapos ng pangatlong desir. Subalit umiling-iling si Haring Jericho. Tumatanggi akong husgahan ng mga hindi nakakakilala sa akin. Litanya nito. Tahimik lang sina Javier at Elias na binabantayan kung kikilos ng masama ang mga desir. Kilala ka namin, Jericho. Lagi kang makikilala. Wika naman ang pangalawang desir kay Haring Jericho. At ngayon, pumunta ka dito sa pinakasagradong lugar, sa pinakapuso ng lumang relihiyon na may mga dalang sandata at niyurakan ng mga bagay na nakapaligid dito. Dagdag ng pangatlong desir. Naghanda sina Elias at Javier dahil ramdam nilang nagsisimula ng uminit ang tensyon sa pagitan ng kanilang grupo at sa mga desir. Niyurakan ng banal na mga labi. Dugtong ng una. Tratuhin na parang kulungan ng hayop ang aming sagradong tahanan tulad ng ginagawa mo sa iyong kaharian na may pagmamataas. Wika ng pangatlo. Na may pagmamayabang. Hirit naman ang pangalawa. Kawalang respeto. Pagtatapos ng unang desir. Galit na galit ang mga desir kay Haring Jericho at kinundina nila siya sa pagpunta sa pinakasagradong lugar sa puso ng lumang relihiyon na may mga tanga na sandata. Tapos, niyurakan ng mga banal na relikya ng kanilang mga ninuno. Ang hindi paggalang sa kanilang tahanan o tinrato na parang basura na may pagmamayabang at kabastusan. Ngunit ang kanilang mga salita ay ikinagalit ni Kael na tumalon sa pagtatanggol kay Haring Jericho. Tama na! Magsalita pa kayo tungkol sa hari. Malalagot kayo sa akin. Sabat ni Kael na narindi na sa pinagsasabi ng mga ito. Sa halip na sumagot ay tinitigan lang siya ng matalim ng unang desir. Dahil dito, nainsulto si Kael at kaagad na sinugod ang mga ito. Pero sa isang kumpas lang ng kamay, tumalsik patungo sa dingding ng kuweba si Kael. Napaalumpihit ng sigaw si Kael nang sumalpok ang likod mula sa matigas na bahagi ng dingding kung saan agad itong inubo ng dugo dahil sa impact ng pagbangga. Nag-akay naman ito sa mga kabalyero upang magsibunot ng kanilang mga armas pero tinipon sila ni Haring Jericho. Magtipon! Sigaw ni Haring Jericho at kumasa ang mga kabalyero niya. Nagsimula silang gumawa ng formation upang takpan ang nakahandusay na si Kael. Binuhat ito ni Ramon at nilagay sa kanyang balikat. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang hinagis ng unang desirang kanyang tungkod papunta kay Haring Jericho. Ngunit tumalon bigla si Elias at sinalo ng katawan ng tungkod. Napasukan ng dugo si Elias nang bumaon sa dibdib. Ang tungkod na animoy isang matulis na sibat at tumama sa kanya. Nagulat si Haring Jericho sa nangyari. Samantalang halos hindi naman makapaniwala si Javier. Nakahanda pa naman sana itong paliparin ang tungkod pabalik sa mga desir pero nabigla siya sa ginawa ni Elias. Umurong tayo! Sigaw ni Javier. Binuhat ni Haring Jericho si Elias matapos mabunot ang tungkod sa dibdib nito. Habang umaatras sila, hinagisan pa sila ng tungkod ng pangatlong desir, subalit ginamit ni Javier ang kanyang kapangyarihan at sa isang kisap mata, humampas ang tungkod papunta sa dingding.
Agad namang nagulat at napatingin sa kanya ang unang disir, pero tinitigan lang ito ng matalim na tingin ni Javier. Pagkatapos ay lumabas na sila ng mahiwagang kuweba. Matapos makatakas mula sa mga disir, dali-dali silang nagtungo sa kanilang mga kabayo at hiniga ni Haring Jericho si Elias sa tabi ng isang punong kahoy. Lumapit si Javier kay Elias para suriin ito. "Kamusta na siya?" tanong ni Haring Jericho kay Javier habang tinatastas nito ang baluti ni Elias na tinagusan ng tungkod ng disir. Nang makita ni Javier ang sugat ay dito niya napagtanto kung gaano kalala ang kalagayan ni Elias. Nagresulta ito ng malaking butas mula sa itaas na bahagi ng dibdib ni Elias. Dahil sa paggamit ng mahika kaya mahika lang din ang alam niyang makakalunas dito, ngunit natatakot siya na nag-aatubiling gamutin si Elias. "Hindi to simpleng sugat. May kasamang itim na mahika ang tungkod na tumama sa kanya," paliwanag ni Javier. "May magagawa ka ba?" pag-aalala ni Haring Jericho. "Ikinalulungkot ko po, kamahalan, pero ito'y lampas na sa aking kakayahan. Kailangan natin siyang maibalik sa Terraveda sa lalong madaling panahon," wika ni Javier. "Yan ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Paano kung hindi siya makaligtas dito?" saad ni Haring Jericho. "Tignan mo ang sugat. Napakalala nito. Naniniwala ako na si Tio lang ang makakapagligtas sa kanya. Hindi ko to kaya ng mag-isa lang," pagsisinungaling ni Javier. "Kung ganun, sige, maghanda na para sa pagbalik sa Terraveda." Mautoridad na utos ni Haring Jericho sa mga tauhan. Naglakbay sila habang papalubog ang araw sa kanluran. Ngunit dahil mahabang biyahe pa ang kanilang gugugulin, nagpasya si Haring Jericho na huminto muna sa isang ligtas na lugar para maipahinga ang sugat ni Elias. Gumawa sila ng kampo sa gitna ng gubat at lumikha ng apoy para sa grupo at kay Elias. "Lumalala na siya," sambit ni Haring Jericho kay Javier habang nagpapahinga sila sa gilid ng maliit na bonfire. "Hindi na natin mababago ang nangyari," ani Javier. "Dapat kasi hindi ko na lang siya hinayaang sumama. Kung sana lang naisip kong mangyayari to, dapat hindi ko na lang siya sinama." Paninisi pa ni Haring Jericho sa sarili. Ngunit sinabi ni Javier na ginawa yun ni Elias para mapatunayan lang ang sarili sa pinaglilingkurang hari. "Gusto niyang ipakita na tapat siya sa'yo," saad ni Javier. At nagawa niya. Iniligtas na naman niya ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Animoy nadudurog ang puso ni Haring Jericho habang nakatitig lamang sa walang malay na si Elias na nakahiga sa gilid ng apoy habang ito'y kinukumutan ni Javier matapos lagyan ng pangtapal. Kinaumagahan, muling naglakbay ang grupo pabalik sa Terraveda. Agad silang sinalubong ng mga gwardya tapos ay binuhat nila si Elias patungo sa bahay ni Mang Rigor. Makalipas lang ng ilang sandali, hinarap ni Mang Rigor si Haring Jericho matapos ang pagsuri na ginawa kay Elias. "Tama si Javier. Hindi ito ordinaryong sugat. May kasama itong itim na salamangka," pahayag ni Mang Rigor. "May liligtas mo ba siya?" tanong ni Haring Jericho. "Ako'y isang manggagamot lamang. May mga limitasyon din sa aking kaalaman," pagsisinungaling ni Mang Rigor dahil ayaw niyang pangunahan ang napiling desisyon ng pamangkin. Alam niyang si Elias ang papatay kay Haring Jericho sa hinaharap, kaya naisip ni Mang Rigor na baka ito ang dahilan kung bakit ayaw tulungan ni Javier si Elias. "Dapat may magagawa tayo." Nauubusan na ng pag-asa si Haring Jericho na umabot pa sa puntong maisip niyang bumalik sa mahiwagang kuweba upang makiusap sa disir. "Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya," wika ni Mang Rigor. "Ipaalam mo kaagad sa akin sa sandaling siya'y bumuti. Agad akong magbibigay ng anumang kailangan para lang sa kanya," dagdag pa ni Haring Jericho kay Mang Rigor. "Opo, gagawin ko po, kamahalan."
Tumango lang si Haring Jericho at lumabas na ng bahay. Tahimik lamang si Javier na kanina pa nakatalungko sa tabi ng bintana habang pinagmamasda ng tiyuhin na binebendahang mabuti ang kaliwang dibdib ni Elias kung saan bumaon ang tungkod. Ang kapangyarihan mo lang ang makakapagligtas sa kanya, Javier. Sambit ni Mang Rigor sa pamangkin. Hindi ko maaaring iligtas ang buhay ng isang lalaking nakatakdang pumatay kay Jericho. Sagot ni Javier. Kung si Elias ang nakatadhana na tumapos sa buhay ng hari, bakit ito'y kanyang hiniligtas? Natigilan si Javier sa sinabi ni Mang Rigor sapagkat ito rin ang naglalaro sa isip niya magmula pa kagabi. Halos hindi nga siya makatulog sa kakaisip kung bakit yun ginawa ni Elias. Samantalang nakatadhana para sa kanyang kitilin ang buhay ng hari. Hindi ko maaaring ipagsawalang bahala ang sinabi ng dakilang dragon. Matigas na sabi ni Javier. Nagulat si Mang Rigor dahil sadyang malaki na ang pinagbago ng kanyang pamangkin. Parang hindi na ito tulad ng dati. Anong nangyari sa batang makulit na pumasok sa aking tahanan? Ilang taon nang nakakaraan. Bakit ganito na ito ngayon? Malungkot na wika ni Mang Rigor. Pwes, lumaki na siya at natutunan niya ang kahulugan ng kanyang tungkulin. Matigas uli na sabi ni Javier. Pero may bahid ng lungkot ang mga mata habang nakatitig sa nanghihi ng katawan ni Elias na nakailata sa kama. Makikita sa mga mata ni Javier kung paano siya usigi ng sariling konsensya. Ngunit pinipigilan niya lang na huwag magpadala sa bugso ng damdamin dahil ang kapakanan lamang ni Haring Jericho ang tungkulin niya at inaalala. Habang lumalala ang kalagayan ni Elias, nag-iisip si Haring Jericho na bumalik sa kuweba ng mga disir upang humingi sa kanila ng awa para kay Elias. Habang siya'y nagpapakalunod sa alak, biglang pumasok sa kwarto si Reyna Michelle na dala ang kanyang pagkain. Nilatag niya ito sa mesitang katabi ng kanilang kama at lumapit kay Haring Jericho na nakasandigang likod sa may pader. Hindi mo ito kasalanan. Nakiusap siya sa'yo na palayain mo siya. Ito'y isang kabaitan na payagan siya. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, mahal ko. Saad ng Reyna. Nalulungkot ito sa sitwasyon ng kanyang asawa dahil sa paninisi nito sa sarili bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Kung sana nakinig lang siya sa payo at bilin ni Javier, ay hindi sana nagkandaletse-letse ang lahat. Ito'y kalokohan. Hindi sana mangyayari to kung di ako naging pabaya. Hinayaan kong masugatan ang mga tauhan ko. Kasalanan ko tong lahat. Ani Haring Jericho. Sinabi mo sa akin minsan na si Elias ay may malakas na pananalig sa kanyang tungkulin. Ito'y ginawa niya bilang pagganap sa kanyang salita. Saad ni Reyna Michelle. Totoo yan. Sinabi mo rin sa akin na mapusok siya. Dapat nakinig ako sa'yo. Wika naman ni Haring Jericho. Hindi dapat. Kung hindi umalis si Elias, maaaring ikaw ngayon ang nasa silid ni Mang Rigor. Ginawa ni Elias ang kanyang tungkulin para magawa mo ang sayo, ang maging isang hari na tinitingala. Natigilan naman si Haring Jericho sa sinabi ni Reyna Michelle.